Okay, bago tayo magsimula sa ating video is gusto ko lang ilapit sa inyo mga kasiret yung may ilalapit lang ako sa inyo na pakisuportahan naman po. Yan si Pong's Unofficial TikTok. Yan po yung kanyang YouTube name. Yan. At saka si Mas FB TV. Yan po yung kanyang YouTube name. At isa pa po, yan si GP Buntan TV. Yan, pamangkin ko po yan. Si Mas FB TV is kapatid ko. Tapos si Pong's Unofficial TikTok is panganay ko pong anak. Okay, pakisuportahan na lang po. And then gusto ko rin po palang i-shout out si Osorio Ngalo. Yan. Sa Barangay Asbang, Matanao, Davao del Sur. Yan, shout out sa iyo, sir. Maraming salamat po sa panonood sa channel natin. God bless you all. Hello, good morning. Mapagpalang umaga sa bawat isa. Sa umaga ito mga kachirit, gagawa ulit tayo ng tutorial about sa pagkakanto ng gutter kasi maraming ang nag-i-inquire doon sa mga beginners na gusto talagang matutunan. Okay, sundan nyo lang po ito. Ito na po yung mga request nyo, gagawin na natin. Ito yung bali yung gagawin natin mga kachirit. Yan. Ang gagawin natin ngayon is yung ayan, yung gutter na wala ka siyang ginagamit na rivet at saka barena. Okay, let's start. Yan, yan pala mga kashiret yung mga gagamitin natin. Yan. Left and right na gunting, plier kailangan natin, martilyo, and then vice grip, and then skwala. Yan, yung mga kashiret. Okay, let's go. Start na tayo mga kashiret. Yan. Unang-una, first step, ito yung bali dito lang to sa bahay. Yung mga tira-tira lang natin para hindi tayo magastusan. Ito, ang tawag nito mga kashirit is box gutter, which is ito yung commonly ginagamit sa mga modern type design na bahay. Okay. Bali ito, may mga nagtatanong kasi, may mga nagtatanong kung pwede ba siyang ikanto na hindi gumagamit ng rivet. Yan, yung tawag dun is kama. Okay. Doon sa mga latiro, shout out po sa inyo, saludo po sa inyo mga boss. Okay. Itong proseso ko or itong style ko is sariling style ko to. Kung may mga alam kayo na mas maganda, comment down below kayo mga kashirit. Okay, start na tayo. Unang-una, ang gagawin pala natin is eskwala, kung saan doon sa corner ng bahay ginalagay. Okay, guhitan muna natin. Yan. Bali, guguhitan natin ng eskwala. Yan. Hatiin muna natin siya. Bali, ang gagamitin natin dito is lapis para malinis siya. Guhit. Libang. Up. Libang. Then, ganun din dito sa pitan niya. Yan. Ang kapala nito mga kashirit is stand ito. Cut 24 na box gutter. Yan. Ito yung mga sobra natin sa project. Yan. Yan. Ngayon, naguhitan na natin. Kita ba yung guhit? Yan. Naguhitan na natin siya. Eskwalado yan mga kashirit. Tapos, yan, lagyan din natin dito sa mga maliliit na para okay. Kasi ito mga kashirit, babaliin lang natin to. Yan. Gamit ko mga kashirit, yan, mas ma-convenient kasi. It's just convenient to use this improvised square compare that square. Okay? Kasi pag mag-i-eskwala tayo dito mga kashirit, hindi tayo makakapag-guhit kasi nakapik siya. Compare dito, pwede tayong mag-square nito mga kashirit gamit to. Yan. Yan, nakita-kita nyo mga kashirit yan. Yan. Pwede natin siyang isuksok, kukuha natin yung pinakagilid niya or yung pinakakili-kili niya. Yan. Baliktaran nyo lang yan mga kashirit. Yan. Yan. Tapos,
yung patayo niya. Yan, makukuha natin yung pinaka kilikili niya. Mas madali siyang gamitin. Yan. Siyempre, dito na naman. Yan. Yan, saka dito sa kabila. Yan. Yan, nakuha na natin mga kasiret yung kung saan yung tatabasin natin. Yan, para makuha natin mga kasiret yung degree dyan, ang gagawin natin dyan, kailangan natin gumamit ng metro. Yan. Ang gagawin natin dyan mga kasiret para makuha natin kung saan tayo maglalagay ng 45 degree, sukatin natin yung pitan niya. Yan, kung makikita nyo, kita. Yan. 4 inches or 10 cm. Gagawin natin dyan mga kasiret, isusukat lang tayo dito ng yan, 4 inches or 10 cm kabilaan. Yan. Ngayon, kapag nakapaglagay na tayo dito ng sukat na 4 inches galing dito sa sentro, ganun din dito, bali ang total nyan mga kasiret pag sinukat natin is 20 cm or 8 inches. Yan, kung nakuha natin yung mga kasiret, gagamitin naman ulit natin to. Yan. Yung eskwala niya, yung hulog. Same time dito din sa kabila. Yan. Tapos, kailangan natin na maglagay ng 45 degree na guhit. Yan. Same time, hulog ulit. And then, 45 degree. Yan. Ganyan lang mga kasiret. Yung ginawa natin dito sa kabila is i-reflect lang natin dito. Yan. Yan. Guhit. 45 degree. Yan. Kung makikita mo kasi ritis nakalakapaglagay na tayo dito ng outline. Ang gagawin natin dyan, itong point na yan, saka ito, yan, i-connect lang natin yan gamit ang anumang straight edge. Pwede na rin itong ginagamit natin yan. I-connect na lang natin yan dito sa baba. Yan. Bang! Tapos, siyempre ito rin. Yan. Tutok natin dyan. Then, make a lines. Okay. Yan. Kung makita nyo mga kasirit, nakapag-layout na tayo. Dito naman sa kapitan niya, gagamit tayo dito ng eskwala. Yan. Ang gagawin natin, itututok lang natin dito siya. Yan. Dito at saka dyan. Tutok natin. Yan. Kung naitutok na natin, lagay natin yung siguraduhin nyo lang po na ito is nakadikit dyan sa dito sa line na yan para hindi tayo maligaw sa eskwala. Kasi hindi pwedeng nakatabi na ganyan. Dapat is talagang lapat na lapat yung mga sirit. Then, guhit. Same time dito rin sa kabila. Okay, yan. Then, guguhitan natin. Yan. Ganon din yung gagawin natin dito mga sirit. Yan. Dito sa dulo ng guhit na yan, eskwalahan din natin. Tutok natin dyan. Siguraduhin na nakadikit to. And then, siyempre, guhitan natin. Same time dito rin. Yan. Ayun. Saan pwede lang? Okay. Yan. Kung makikita nyo kasi sa yan. Nandiyan na yung mga guhit natin. Dito. Saka dito rin. Yan. Saka yan. Yan na yung outline natin mga kasiret. Yan. Pagmasdan yung mabuti. Bali, ang ginamit natin yan, di tayo nagsilip. Sukat lang. Yan. Konting review lang. Ginuhitan natin dito sa gitna ng naka-eskwala. Gamit to. Yan. Gamit yan. Hanggang dito. Yan. Naka-eskwala yung makasiret. Tapos nagsukat tayo dyan ng 10 cm. 10 cm. Tapos ginuhitan natin dyan. Eskwala. Guhit. Eskwala. Ganon din sa kabila. At dito rin. Eskwala. Guhit. Eskwala. Tapos
yung point nito sa point niyan, kinugtong natin. Yan. Ganun na. Tapos dito, gumamit tayo ng eskwala. Yan. Pinuhitan natin. Gumamit tayo ng eskwala dito. 90 degree. Yan. Itong guhit na to is 45 degree. Ito is 90 degree. Yan. Same din dito. Yan. Tapos na tayo sa pag-outline. Ngayon, dahil ang gagawin natin is box cutter without using blind rivet or drill bit or drill. Ang gagawin natin dyan mga kashiret is maglalagay tayo dito ng pagtutupian. Yan. Dito mga kashiret. Mag-iiwan tayo dyan ng bali mga 1/4 lang mga kashiret. Dito. Yan, 1/4 lang. Ganun, siyempre, ganun din dito sa kabila. Yan. Kung gagamitin natin para kitang-kita yun. 1/4. Tansyahin nyo na lang. Hindi na kailangan kasi ito ng yung yan. Dito lang makashiret yung 1/4 dito. Kasi dito is malalaki yung lalagay natin. Nakapaglagay na tayo dito ng ito yung tatabasin natin mga kashiret. Ito yung original na weight natin is maiiwan yan. Yan. Dito Pinagpudaw ka. dito ganun din mga kashiret. Yan. Continue na lang natin yung ilagay natin na 1/4 na guhit. Yan. Dito. Yan. Dito is medyo laki natin mga 1 cm. Ilalagay natin dyan. 1 cm or 1 inches. Depende yun sa gusto nyo. Yan. Yan. At saka yan. Dito laki natin. 1 inch. Kasi dito mga kashiret is 1 inch yung ilalagay natin dito. Yan. Gamit itong metro, sukatin natin. Dapat is ito yung magsiret 1 inches. Yan, lagayin natin 1 inch at the same time dito sa kabila. Tapos gamitan natin siya ng square. Wait. Ganon din dito, i-continuous na lang natin mga kashiret. Pagdugtungin na lang natin yung yan. Yan. Tapos na tayo sa outline thing. Ngayon, yan. Unang-una sa pagtatabas, ito muna, hatiin muna natin itong panintro natin para hindi tayo mahirapan. Hatiin muna natin. Yan. Ito rin natin kasi. Wala din na niya. Disclaimer lang po, sa mga baguhan, pag gumawa ka ng ganitong trabaho is mag-guantes kayo. Ako kasi pag naggamot ka ng gloves, medyo nakasiwa ako. Lalong nasusugat ako eh. Sanay na ako nang walang gamit ng guantes. Yan. Putol na natin. Yan, yung naputol na natin pero hanggang dito lang mga kashiret. Yan. Kasi pwede tayong magsimula ditong magtabas. Dito. Pwede tayo magsimula dun sa diba? Yung bali yung tinabas natin dito yung ito yung original mga kashiret. Kita nyo ba? Ito yung original. Ito yung 1/4 na nilagay natin. Pwede na salubungin natin dito. Gamitin natin itong isang bunting.
Timer. Ay, matay. Matay. Ay, matay. Kaya nga ako. Ganun nga. Yan, tabas na mga kasirit. Ngayon, tabas na natin. Yan. Ngayon, panoorin nyo kung paano natin siya pagsasalubungin. Ay, kayo matiray. Ay, Linisan lang natin, tanggalin lang natin yung mga imperfection na yung mga parts na natatalas para hindi tayo masugat kasi usually yan yung nakasugat o yung medyo mo nga yan, kasi pag medyo nakaligtan natin yan yung susugat sa kami natin yan linisan lang natin. Ngayon, ay, surgery ka. Tabasin na natin yung mga pagsasalubungan niya. Yan. So, pag ganyan yung tabas ng mga sirit yan. Ganon din dito sa kabila. Tapos dito, dito yung tabas ng mga sirit. Ito ganon din dyan, tatabasin natin yan. Ito naman, pag ganyan yung mga sirit, medyo pa-islanting natin ganyan. Kaya may pakap. Tama to na. Ano din dito? May pakap. Sabi mo tabi. Tabasin na natin yan. Kaya. Ganun din dito sa kabila. Nakakuha niya na, nakapalaki. Tapos, yan. Yan. Medyo may kahirapan lang tong yung pagkakaroon Kaya mga may sirit. pakap. Tapos ito mga sirit, hatiin natin to kung ilan yung sukat niyan. Hatiin natin yan. Katulad nito mga sirit is 12. Kukunin natin yung 6 centimeter. Ganun din dito sa kabila. Yung gagana? Hatiin natin yung leki. Ha? Nahatin na natin yung mga sirit. Yan. Pupuntingin natin yan dito. Yan. Hanggang dyan lang sa outline. Yan. Mamaya panoorin mo kung bakit. Kung bakit gano'n ginawa. Yan. Tapos ito, yung mga siret, yan. Kung makita nyo ganyan yung naging itsura niyan. Yan. Ganyan lang natin yan kasi tatabasin natin yan. Yan. Tapos ito pin natin sa loob. Tapos ito tabasin din natin yan. Tanggalin natin yan. Yan. Tapos siya gamit yung isang gunting. Aray. Sa ulo. Malakan na sa bunting. Yan. Tapos muna natin paloob. Yan. Kasi ito mga sirit, tatanggalin natin yan. Yan. Medyo pilitin natin ng konti ganyan para kumasya yung yan. Yan para ang lamay dyan ni Papa. Yan. Okay na mga sirit. Good lang. Gamit itong slice. Iwasan din natin to. Tingnan natin to. Medyo matrabaho lang ito pero malinis naman yung
magiging kalalabasan mga sirit. Kasi Ay, pagkama, ang ipi. yung mga mahalagang detalye sa pagkakanto mga sirit, panoorin nyo ngayon. May iba Yan. na. May sa ibubuto. Guntingin na muna natin lahat yung mga parts. Nakulong ako. Tulong. Hanggang dyan lang sa guhit natin mga sirit. Sa outline natin yung gunting natin. Huwag tayong lalampas kasi magkakaroon siya ng Ganak. Ganak kita yung mali. Dito rin sa kabila. Yan. Ito mga sirit. Iskolahan lang natin to. Huwag kang magpapag. kapagiro yun. Yan, ang tabak niyan mga sirit dito. Ganon din dito sa kabila. Tutok natin dito sa kanto na yan. Wala natin tapos. Guhitin natin dito. Kasi tatanggalin natin yan. Yan. Galing din dito sa kabila. Yan. Medyo pa-slant lang natin to para hindi siya tulad ng palagi natin ginagawa. Para mas madaling itupi. Ito ganyan natin yung binuha ng mga kasirit. Pag tinupi natin is magtatamaan siya. Kung may matas na upuan na, ipos mo muna. Kung may... Yan mga sirit, kung nakikita nyo yung kanina, yung itong lapad na to is hinatin natin sa dalawa. Yan, hinatin natin 12 cm yan mga sirit, bali 6 cm hinatin natin. Kasi yan yung hinatin natin mga sirit, 6 cm yan. Ganitong 6 cm. Ito mga sirit, is tatanggalin natin yan hanggang dito lang sa outline natin. Tapos baliktaran or alternate. Ito sa kabila, tatanggalin din natin yan. Yan. Okay, labasin na natin. Dapat diretso yung pagkakabas natin. Sundin dito sa kabila. Andarin lang din natin siya. Yan. Metal pa. So, mapurol na yung gunting natin kasi yan. Ganito lang yung mga sirit, guguntingin lang natin yan. Hanggang sa outline. Yan, tapos to, bawasan natin ng konti. Parang pa-slanting lang. Konting-konti lang. Ganun din dito sa likod niya. Tapos to, tanggalin natin itong pinaka natin. Papatawa ka. Baka may kasama. Ganun natin yung isa. Reyes na. Yan. Ngayon, Papayisin ko namin. okay na tayo mga kasiret sa mga ngayon panoorin nyo kung paano natin siya pagsasalubungin, kung paano ba yung proseso. Yan. Ito mga kasiret, bali itong iniwan natin na to na itong iniwan natin yan is ibibindir natin pasok. Yan. Siguraduhin natin na diretso siya. Hindi natin biglain. Dandan lang. Hihitan ko na.
Medyo makakapal kasi ito mga sir, 0.5 to eh. Yan. Papasok. Ganun din to mga siret. Papasok din siya. Huwag nating biglain. Hanggaan lang yung pag-bend natin. Hanggang dyan lang sa guhit. Sa mga nagtatanong kung kailan pa na yung pinto na pamukpok yung price. Matagal na mga kasiret. Matagal na yung pinto. Yan. Yan tayo nagagamit ng martilyo kasi manipis lang naman siya. Yan. Tapos ito medyo hindi ilisan lang natin. Hindi siya masyadong nakuha yung buhit. Hindi mapuwal na. Tama ko masakit. Masakit mo. Yan. Ngayon, okay na. Ganito lang siya mga kasireto. Okay. Okay. Yan, yung tupi natin. Bali ko yung tatama sa mga signal natin o password. Ito kasing gutter natin mga sirits ko. May design to na ganito. Kaya gagawin natin dyan. Titingnan lang natin yung panintro natin kanina yan. Kailangan natin itong dyan din ng 45 dito. Ayan. Tatabasin natin to. Ito. Iiwan natin yan para pag tinupi natin is nakalock siya. Okay, let's go. Ang gulo-gulo na. Ay, ay. Yan. Almost done mga kasirit. Ito na lang yung itutupi natin. Pagkimukan. Ito na lang. Ito. Bumatan siya. Yan. Oh. Nag-adjust ka rin yun. Tapos yung mga kasirit, yung pinakapit niya, tutupi din natin yan ng siyempre papasok. Yan. Bali ganyan lang mga kasirit yung mga fold niyan. Yan. Yan. Tapos ko ipakita sa inyo para ma-view nyo kung ano yung style niya. Yan. Okay lang. Tapos ito mga kasirit, ito na yan, ito yung banda sa ibabaw, ito sa ilalim.
Kaya medyo itaw natin. Ito mga siret sa ibabaw banda yan, yung mga naka 45 na portion. Okay, tupin na natin. Landahan. Itong mga naka 45 degree mga pa-siret is palagi siyang sa ibabaw. Ayan. Wala ito sa ibabaw. Bali, pagbabalik ka rin lang natin. Ayan. Ayan. Okay. Teka, hindi na ipailalim. Sa ilalim yan. Masuk ka na, yun. Palikitan lang natin to dito sa loob. Ito yung gamit lang ko ngayon. Palikitan natin. Kinuha ng batang kulit. Natin dito sa loob. Bali, ito yung sa loob niya mga siret. Tapos ito naman yung sa labas niya. Yan. Bali, itutupi pa natin itong mga siret to. Balik at tabasan lang natin dito. Yan. Tapos, nakikita ba ito, Ana? Lupod na rin yan. Para mag-lock siya natin. Hold natin. Ang gagandahan kasi nito is malinis sa loob, at the same time malinis din sa labas. Kasi lock natin. And then lagyan din natin ng isang bend, isang tupi.
na rin kasi yung magsisilbing lock system niya. Tapos kailangan natin siyang gamitin ito para yan. Ganun din dito sa kabila. Kung ang tupin ito is pa ganyan, ito naman na shirt is pa ganyan. Yung mga shirt na nalagyan na natin ng kape. Yan, yung tsura yung mga shirt ito. Yan. Bali, tinupian natin yan ng 1/8. Tapos, itutupin natin yan nakadikit dito. Opposite direction. Yung isa naman, pupunta naman dito. Ito pa ganyan. Yan. Tupin na natin. Yung magiging itsura niya mga kashirit pag natupi na. Yan, para pag nalagyan ng load dito ng tubig isa itong pitan niya mga kashirit is itong pitan niya mga kashirit is magiging matibay siya kasi parang naging apat siya. Yan. Ilak naman natin ito ngayon. Ito na lang ilak natin. Ito na yung makasiretaw. Kung makikita nyo sa loob, ganyan yung finish nya is napakalinis. Wala kayong makikitang rivet. Yan, naka-interlocking lang yan. Tapos ito, yan. At dito naman, yan, kita nyo, napakalinis. Hanggang doon. Yan. Tapos, dito naman mga siret yan. Wala kayong makikitang rivet. Bali yung mga guhit lang natin, tanggalin lang natin para, yan. Napakalinis din mga kasirit yan. Ganyan mga kasirit yung yan. Ganyan yung pagkanto ng modern type gutter na hindi gumagamit ng rivet. Maraming salamat po pala sa panonood sa video na ito. Sana po is matuto kayo sa tutorial na to. Yan. Makoy Speak TV nagsasabing never say goodbye because tomorrow is another vlog. Bye-bye.